Ang saya ko nga kahapon, pero ngayon naman malungkot ako. Paano ka ba naman hindi lulungkot? Hinihila na yung sasakyan ko. Magang ako pinuntahan sa bahay kanina kasi kukunin na nila sa expander. Ayoko pa sana nga pakuha, lalo na hindi pa kami nagtatagal ng 1 taon. Ang gastos kasi kapag may sasakyan. Akala ko nga nung una kapag nagkaroon ka ng sasakyan, chill-chill ka na lang sa buhay. Pero lahat ng akala ko maling-mali. Chawat! Minsan nga mas gusto ko pa nagko-commute, lalo na kapag malapit lang yung pupuntahan ko. Pero kahit sobrang gastos ng sasakyan, hindi ko to ipapahila. Lalo na medyo matagal na din pinagsamahan namin. Baka kasi magtampo sa akin to kapag pinaubaya ko sa iba. Kaya pala may mga maintenance na pumunta dito kasi nagkaroon ng problema yung sasakyan. Aalis sana ako ng 1 araw. Kaso nga lang hindi ko mabuksan sa expander. Yung electronics key niya hindi gumagana. Maging yung susi talaga ng sasakyan hindi rin gumagana. Kaya nakapag-decide na lang din ako na ipaayos. Kaya ko pa naman mag-commute. Pero minsan talaga sobrang layo ng pinupuntahan kaya kailangan yung sasakyan. Medyo nahirapan nga sila sa pag-akyat sa truck. Kaya kailangan nilang gumamit ng roller para umikot yung gulong. Sabi ko nga kina Kuya dyan, dahan-dahan lang sila sa pag-akyat. Kapag kasi natamaan yung sasakyan, nasasaktan din ako. Pinasigurado ko rin na nakalock talaga siya ng tama. Baka kasi hindi maganda yung pagkakatali, bigla lumukso yung sasakyan. Chot! Pagkatapos nga masakay sa truck yung sasakyan, sumabay na din ako kay Kuya para malaman kung ano yung sira niya. Nagdasala din ako bago umalis. First time ko kasing sumakay sa truck, kaya medyo kinakabahan ako kasi sobrang taas dito. Pero sobrang chill lang din kapag nakasakay ka sa truck. Mararamdaman mo para kang nakasakay sa Ferris wheel. Pero parang ang sarap mag-drive ng truck kasi kitang-kita mo lahat. Makalipas nga ng ilang minuto, nakarating na din kami dito sa loob kung saan ko ipapagawa yung sasakyan. Nataon pa nga lunch break, kaya kailangan muna namin maghintay para malaman kung ano yung sira. Pero sabi naman dito yung may sira daw yung may-ari. Chot! Habang naghihintay nga, naganap na nga muna kami malapit na kainan ni ate para makakain na. Di ba kasi kami nanananghalian at saka kumukurog-kog na yung atyan ko. Chot! And dati ko na nga lang din palang in-order yung kakainin ko ngayon. At nakakaisang subo pa nga lang ako. Nakikipalit na ng pagkain si ate. Ayoko nga sana magpalit. Kaso nga lang nagbablog ako kaya kailangan ko magpapalit ng pagkain. Binisa na nga lang namin ni ate sa pagkain. Lalo na baka hinihintay na kami doon. Pero malapit lang yung kainan dito kaya mabilis lang din kami nakarating. At eto nga naabutan na namin si Kuya na ayos na niya. Ang dami nga daw nila ginawa bago mabuksan yung sasakyan. Pinatry ko nga sa loob kung anong problema. Ayaw nga din mag-start sa loob. Yung posible daw na nangyari na discharge din daw yung battery. Marami pa nga daw silang gagawin dito. Aalamin din kung ano pa yung problema. Pero mag-update na lang daw sila sa akin once na maging okay na. Kaya balik na lang daw kami sa susunod na araw. Pagkatapos pala namin mapaayos yung sasakyan, uwi na sana ako. Kaso nadaanan namin yung clinic ni Doc. Kaya sabi ko kay Manong na driver, para talaga ako sa'yo. Chot! Habang nakasakay din ako sa jeep kanina, nagpapoint na din ako kay Doc. At eto nga may naghihintay din daw sa akin. At eto nga si IZ. Palagi rest dead mga guys. Lagi nga daw siya nanonood ng vlog. Yung favorite nga daw niya na napanood, yung Kamatis vlog. Pauwi na nga daw sila. Kaya nagpaalam na din ako na papasok na ako sa loob. Kapag pala nandito ako sa loob, para rin akong ice candy sa loob ng freezer. Sobrang lamig kasi dito. At yung gagawa muna sa akin ngayon si Doc Tiffany. Di ba nga daw pwedeng ilagay yung braces ngayon? Na kapag daw nagmumukbang ako, baka matanggal. Chot! Ayusin na nga muna daw ni Doc Tiffany yung ipin ko ngayon. Pero sabi ko sa kanya, time first muna kasi nauuhaw ako. Pagkatapos ko nga makainom ng tubig, inumpisahan na nga ayusin ni Doc yung ngipin ko. Marami kasing kailangan pastahin. At kapag napasta na nga yung mga sirang ngipin, pwede daw ilagay yung braces. At etong pinapakita niya sa akin sa screen. Eto yung dati kong ngipin at yung nagawa niya na ngayon. Kaya habang wala pa daw akong braces, sulit-sulitin ko na daw yung pagmumukbang kasi sa susunod baka hindi ko na magawa yun. Chot! 3 ngipin nga pala na pasta ngayon sa akin. At pagkatapos ko nga mapasta, in-explain din sa akin ni Doc anong gagawin namin sa susunod. At sa susunod nga daw ako muna yung magiging doktor nila dito. Chot! Kaya pag nangyari yun, tawagin niyo akong Doc Prince. Ayun lang. Bye-bye!